Morning po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagpulay-pulay upang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin ngayong umaga ay may pamagat na ang pantapat sa mga tiisin. At ang ating batayang talata ay masusumpungan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 8 to 10. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at ng daraya, kahit nasa mga sarili niyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi niyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Hindi madali ang maging lingkod ng Panginoong Hesukristo. It demands great sacrifices. Ang pagkatakwil sa sarili at ang pagpasa ng sariling krus ay humingi ng lubos na pagpapakumbaba.
Naranasan ni na Pablo at ang mga alagad ang iba't ibang uri ng kahirapan, kapaghitian at kagipitan. Sumailalim sila sa matinding karahasan at kalupitan. Hinagupit, binilanggo at binugbog. Sila'y nakaranas ng sobrang hirap, puyat at gutom. Lubusang niyurakan ng kanilang mga karapatang pantao. Lubusang sinikap nilang gawin ang pinakamabuti upang walang anumang maipinta sa kanila. Hindi upang itaas sa kanilang sarili, kundi upang walang maging hadlang sa pagtanggap ng mga tao kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakita ni na Pablo sa lahat ng tao ang kanilang pagiging matuwid sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kabutihan, kaalamang espiritual, pagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa kapwa, at tapat na pananalita. Sa makatuwid, may konkretong demonstrasyon ang kanilang pagiging matuwid sa pamamagitan ng salita at gawa. Sa ating panahon, ang pinakamabigat na problema ng Kristyanismo ay ang salungatan ng salita at gawa. Minsan sinabi ni Mahatma Gandhi, "I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." Ang tunay na Kristiyano ay dapat kamukha ni Kristo sa ugali, sa asal, sa pananalita, pag-iisip, gawa, at pangarap tulad ng sinabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwatian ng ating Panginoon. At ang kaluwatiang iyan ang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Tanging katotohanan ang makakalupig sa mga kasinungalingan. Kung magkaminsan tila ang kasinungalingan ay nananaig. Si Lenin ang nagsabi, "A lie told often enough becomes the truth." It means that if false information is repeated frequently, it eventually becomes accepted as reality. Ito ang ginagamit na prinsipyo ng mga nagpapalaganap ng black propaganda. Ito ang ginagamit na prinsipyo ng mga tiwaling politiko. Ngunit ang pananaig ng kasinungalingan ay pansamantala lamang. Kailanman hindi maaaring maghari habang panahon ang kasinungalingan. Isang araw, tiyak na lulutang ang katotohanan. Isang araw, tiyak na mabubulgar ang kasinungalingan. At sa paglutang ng katotohanan, doon magaganap ang paglaya, na tulad ng sinabi ni Jesus sa Juan chapter 8 verse 32. Makikilala niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang pagtanggi ng iilan ay hindi sapat upang mapawalang halaga ang pagtanggap ng marami. Gawin man ng isang tao ang pinakamabuti sa kanyang paglilingkod, tiyak na may ilang pipintas at pupula. Hindi ito dapat makapanghina ng loob ng isang lingkod ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang anumang gawang mabuti, kahit na hindi ito makita ng ilan o maging ng karamihan. Kaya't ang mahalagang gabay sa paglilingkod ay ang sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 10. Bakit ko sinabi ito? Dahil ba sa nais ko mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yun ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Makapangingibabaw ang pagtanggap ng marami laban sa pagtanggi ng ilan. Ngunit higit sa lahat, kahit na ang karamihan pa ang tumanggi, kung ang Panginoon ang tumanggap, walang magagawa ang mga ito. Remember, you plus God equals majority. Let's all pray. Lord God, maraming salamat po sa iyong paalala sa aming lahat, na sa lahat ng oras at panahon, tanging ikaw lamang ang aming maitaas at papurihan. Tulungan mo kami, Ama, na mamuhay sa katotohanan, kabutihan, tunay na pag-ibig sa kapwa na may tapat na pananalita.
Pagkaingatan niyo po ang bawat isa sa amin ngayon, sa mga papasok sa trabaho, sa mga mag-aaral, sa mga naiiwan sa bahay, sa may karamdaman, naway ang mga kagalingan na nagmumula sa inyo ang kanilang maranasan. Patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan na sa gayon maranasan po namin ang katagumpayan sa mga araw-araw na ginagawa po namin. Gabayan niyo po kami sa buong maghapon. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng Diyos. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Hanggang sa muli po natin pagbulay-bulay.